Ako si Rowena, 25 years old, isa akong guro sa isang pribadong paaralan dito sa Maynila. Ang aking karanasan ay nangyari nang makilala ko si Jude, isa sa mga estudyante ko sa high school. Cute si Jude at matipuno ang katawan kahit na bata pa ito. Minsan, nagkaklase ako sa kanila at medyo nasusulyapan ko siya habang nagtuturo ako. Para naman napupunan niya ang paminsan-minsang pagsulyap ko sa kanya. Dahil sa tuwing gagawin ko iyon, ay napapangiti siya. Medyo nahiya na rin ako, kaya hindi ko na yun inulit. At itinuon ko na lamang ang sarili ko sa pagtuturo ng aking subject ng araw niyon. Pagkatapos ang klase, ay tinungo ako ni Lily. Ma'am, birthday ko po kasi ngayon eh. Medyo nahihiya pa ito habang nagsasalita. Ganun ba? Happy birthday Saan bang handa? Biro ko pa sa kanya. Yun nga po, sana ang pinunta ko sa inyo dito. Kasi po gusto ko po sana anyayahan mamayang gabi. May konting salo-salo po kasi sa bahay. Ganun ba? Salamat sige pipilitin kong makarating. Okay, sige po ma'am. Hihintayin ko po kayo sa bahay mamaya Paniniguro niya. Sige, tatapusin ko lang itong mga ginagawa ko. Sagot ko kay Lily. Minilisan ko ang mga paggawa ko ng mga lesson plan para makapunta sa kaarawan ni Lily at baka magtampo pa iyon sa akin. Pasado 6:00 na nang matapos ako sa aking ginagawa. Pagdating ko doon sa bahay ni Lily ay medyo maraming tao. Sumilip ako sa bakuran nila dahil medyo nahiya rin akong tumawag mula sa labas. Bigla akong may narinig na tumawag sa pangalan ko. Ma'am Win! Ma'am Win! Pasok po kayo! Sabi ng boses. Ba't nakita pala ako ni Lily? Sabi ko sa aking sarili. Ma'am, kanina ko pa kayo iniintay. Kala ko po hindi na kayo darating. Sabi pa niya habang inaakay ako papasok sa bahay nila. Pagpasok namin ay nagulat ako. Dahil nandun din pala sila Jude at ang mga barkada nito. At iba pang mga babaeng kaibigan namin ni Lily. Good evening ma'am. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Ngunit kay Jude lang ako napatingin. Nang makita ko ang nakatingin din siya sa akin ay agad din akong yumuko dahil baka mahalata niya na ako ay may paghanga sa kanya. Pasado 9 na ng gabi at ang mga ibang bisita ay nag-uwian na. Ngunit sila Jude ay nandun pa rin at nagsisimulang silang mag-inuman habang ako naman ay nakipagkwentuhan sa mga babae kong estudyante. Maya-maya ay nag-ayaya na ang mga lalaki na mag-isang grupo na lang kami at para mas masaya, dala na rin na masayang kwentuhan ay nagawa na rin ng mga lalaki na piliting uminom ang mga babae. Hindi nagtagal ay ako naman ang kanilang pinagdiskitahan. Ma'am naman, sige na, isang shot lang po. Para ka namang killjoy niyan sabi pa naman ng isang lalaki. Oo nga naman ma'am, minsan lang naman po ito. Sabat naman ng isa pa. Ma'am, sige na po. Para na lang sa akin. Birthday ko naman po ngayon Dugtong naman ni Lily na ngayon ay medyo may tama na rin. Wala na akong nagawa kundi paunlakan na ang my birthday. Sige, pero isa lang Paniniguro ko din dahil may pasok pa ako kinabukasan. Kinuha ko ang isang baso ng gin na may halong pomelo na gin puno kong tawagin ng mga kabataan. Ininom ko iyon. Ngunit ang akala kong isang beses ay nadagdagan ng isa at isa pa at isa pa at isa pang ulit.
Halos nakasabay na ako sa pag-iinuman ng mga estudyante ko. Maya-maya pa ay medyo nahihilo na ako. At nagpasya na akong umuwi dahil baka madagdagan pa ang iniinom ko. Nagpaalam na ako sa kanila at tumayo. Ngunit pagtayo ko ay parang hindi ko kayang i-balance ang katawan ko at napatumba ako. Sumubsob ako sa kinauupuan ni Jude, ngunit nasalo naman niya ako. "Ma'am, kaya niyo po bang umuwi mag-isa?" Tanong niya habang titig na titig siya sa akin. "Mabuti pa, ihahatid na lang kita, ma'am," sambit ni Jude, at dahil nakainom na rin ako, ay hindi ko na nagawang tumanggi pa. "Oo pare, ihatid mo na lang yan si ma'am. Mukhang di na kaya eh. Hindi kasi sanay uminom yan eh," sabi ng kaibigan ni Jude. "Tayo na po ma'am, ihahatid na kita." Bulong niya sa akin at pinakbay niya ako sa balikat niya. Nararamdaman ko ang mainit niyang balat na medyo dumidikit sa akin. At dahil doon ay parang unti-unti nang nag-iinit ang katawan ko. Sa tuwing magdidikit kami, nararamdaman ko sa sarili ko na may kakaibang sa akin na parang nag-aapoy sa init. Lalo na at magkadikit ang mga katawan namin ng estudyante ko. Hinakayin niya ako pasakay sa taxi. Sa loob ng taxi ay hindi ko niya mapigilan ang sarili ko. Nakahiling na ako sa balikat niya at nagkukunwari akong natutulog. Kunwari ay nawala ako sa posisyon at dumulas ako papunta sa binti niya. Oops! Nagulat siya. Ngunit pinabayaan niya na lang ako. Ngayon ay halos walang isang dangkal ang lapit ko sa bagay na yun sa kanya. Ma'am, panggigising niya sa akin. Ngunit nagpanggap pa rin akong tulog. Pero meron siyang ginawa na hindi ko inaasahan. Humawak siya sa balikat ko mula sa likod. Medyo kikiliti ako dahil minamasahe niya ako, at dahil sa ginagawa niya ay nagdoble ang init na nararamdaman ko sa katawan. Dahil na rin siguro sa alak na nainom ko, kaya ganito ang init na nararamdaman ko. Nagulat na lang ako na unti-unti nang gumagalaw ang mga kamay niya at tinutumbok na ang bagay na iyon sa akin. Halos hindi ko na mapigil ang maglabas ng ingay sa aking lalamunan. Medyo nalasing na rin ako sa mga oras na iyon, kaya imbes na pigilan ko siya, ay hinayaan ko na lang siya. Ipagpatuloy ang ginagawa niya dahil talagang nagugustuhan ko na iyon. At maya-maya pa ay nararamdaman ko na unti-unting nabubuhay iyon sa aking estudyante. Dahil doon ay mas lalo akong nag-init at hindi ko na mapigilan na may munti at mahinang ingay dahil baka madinig ako ng driver. At alam kong narinig iyon ng aking estudyante dahil pagkatapos nun ay bigla niya akong hinalikan na lalong nagpaliyab ng init sa aking buong katawan. Hindi na ako makatiis kaya ginawa ko na din ang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero nagulat na lang ako bigla nang bigla na lang siyang bumulong sa akin. "Galingan mo mama." Nakuha ko agad ang ibig niyang sabihin. Dahil gusto ko ring masuklihan ang ginagawa niya sa akin, ay tinanggal ko na nga ang sagabal sa kanya. "Gawin mo na ma'am," bulong niya sa akin, sabay halik sa tenga ko. Mainit ang hininga niya na lalong nagpapainit sa akin. Kahit nahihiya ako, ay gusto ko ring gamitin ang pagkakataong iyon para may padama ko sa estudyante kong si Jude ang damdamin ko para sa kanya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at ginawa ko na ang bagay na yon sa kanya na talaga namang magugustuhan niya. Alam kong nag-enjoy si Jude sa ginagawa ko
dahil panay na rin ang buntong hininga nito. Buti na lang talaga hindi kami naalata ng driver dahil nakafocus lang sa daan ang kanyang paningin. At ang sounds ng radyo ay may kalakasan ng konti. Kaya ang mangimpit na ingay namin ay hindi siguro nadidinig. At hindi nagtagal ay nararamdaman ko nang dinidiretso na ang kanyang mga paa at nanginginig na ang kanyang mga binti. Alam ko na nalalapit na ang kanyang pagdating sa dulo. Kaya naman mas kinalingan ko at ilang sandali pa nga ay narating na nga niya ang dulo. Tila ba nawalan siya ng lakas pagkatapos nun. Ang saya sa pakiramdam na nagawa namin yun sa loob ng taxi na hindi kami nahuhuli. Ang ginawa kong ito sa aking tinatanging estudyante na si Jude ay hindi ko pa nagawa kahit kanino. Kahit sa dati kong boyfriend ay hindi ko yun nagawa. Tamang-tama naman, biglang huminto ang taxi. Nakarating na pala kami sa aking tinitirahan. Ma'am, nandito na po tayo, sabi ng driver. Habang nakatingin sa rear mirror. Eto manong ang bayad, salamat po. Nang makababa na kami, ay para lang walang nangyari. At hindi naman iyon pinag-usapan. Magpapaalam na sana siya, ngunit bitin ako sa ginawa niya kanina. Naisip ko, dala na rin ng kalasingan ay bigla ko siyang hinawakan sa kamay at kinaladkad sa loob ng aking apartment. Ako lang mag-isa dito, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa kanya habang binubuksan ko ang pinto. Dito ka na lang matulog. Hindi na siya nagsalita dahil kuha na niya ang gusto kong sabihin at mangyari. Nginitian niya ako at sinabing, kaya mo pa ba? Tinitigan ko siya at namumungay ang kanyang mga mata. Ngumiti rin ako at nagsabing, ako? Ang tanong siguro ay kaya mo pa ba? Well, there is only one way to find out. Sagot niya habang nangaakit ang mga mata. Pagpasok pa lang ay sinara na niya ang pinto at niyakap niya ako mula sa likod. At last, masusolo rin kita sa wakas. Matagal na kitang pinanggigigilan, ma'am. Hindi na ako nagsalita pa dahil gusto ko lang naman malaman ang susunod niyang gagawin. Pinaharap niya ako sa kanya, sabay si ilang halik. Lumaban din ako. Sabik na sabik kaming pareho. Hindi ako nagpapadaig. Tinumbasan ko ang galing niya sa paghalik. Ang mga labi namin ay may mga munting ingay na. Dahil sa tindi ng ginagawa namin, tinanggal niya ang sagabal sa aking katawan. Nakita kong medyo lumaki ang mga mata niya nang makita niya ito. Halatang napahanga siya sa nakita. Hindi ka ba nagugutom? Tukso ko sa kanya na may dalang nangaakit na boses. Ganun ba? At agad niya akong hinila papunta sa sofa at agad pinaupo. Halos maputol ang hininga ko. Sa saya na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Dahil sa ginagawa niya, ang mga kamay ko ay hindi ko na alam kung saan ko pa ikakapit. Dahil sa sayang nalalasap ko, ang gilid na magkabilang sopa, ang napili kong pagkuhanan ng lakas. Dahil halos manaman ako ng ulirat. Dahil sa saya na aking nadarama ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay may namumuuna sa puson ko na anumang oras ay makakamit ko na. Hindi ko na napigilan pa at nanginit na ang buong katawan nang marating ko na ng dulo. Medyo nalalambot pa ako at ang kabot ng dibdib ko ay para akong nakipagkarera sa kabayo. Si Jude naman
ay nagawa pang ang mata. Agad lumapit si Jude sa akin at agad kami naghalikan ng mapusok. Gawin mo na please. Sambit ko sa kanya. Gusto ko nang maramdaman ang bagay na yun sa kanya. Dahil para na akong apoy sa init. At hindi ko na kaya pang maghintay ng kahit ilang segundo pa. Agad naman niyang pinagbigyan ang hiling ko. Umayos na siya agad at pumesto. At may pag-iingat na ginawa niya ang bagay na makakapag-atid sa amin sa dulo. Tagumpay na nag-isa kami. Kakaiba talaga ang bagay na yon sa kanya dahil ramdam ko ang pagkakaiba ng sa kanya sa dati kong boyfriend. Halos mapasigaw ako sa sayang nararamdaman ko. Fantasia.com. Ganito pala ang pakiramdam, nakakabaliw, nakaka-addict gawin ito. Ito ang katuparan ng pagtingin ko sa iyo, ma'am. Mahabang litana ni Jude, ang saya-saya, habol pa niya. Habang ginagawa namin ang bagay na yun, ay hindi naman ako mapakali. Dahil sa atin na saya ng estudyante ko. Para akong nakalutang sa ulap. Dahil sa atin na saya, na dulot na ginagawa namin. Ang mga braso ko ay mahigpit na kaya po sa likod ni Jude. At hindi ko na namamalayan na nakabaon na pala ang maiksi kong kuko sa likod niya. Grabing saya ang darama ko ng mga oras na yon. Kaya naman, nararamdaman ko na ang nalalapit na pagdating ko sa dulo. Maya-maya ay naabot ko ng muli ang dulo. Pero si Jude ay hindi pa. Kaya patuloy na lang siya sa kanyang ginagawa. Ilang segundo pa nang lumipas nang bigla siyang nabigay ng hudyat nang mararating na niya ang dulo. Sige lang, Jude. Safe ako. Huwag kang matakot. At sa pagkakataon na yun, ay sabay naming narating ang dulo na walang hanggan. Pareho kaming masaya at may ngiti sa aming mga labi nang kami ay matapos. Umiwalay si Jude sa akin at nahiga sa tabi ko. Pareho kaming hinihingal at basang-basa na din kami ng sarili naming pawis. Sa sala na din kami inabutan ng antok dahil sa ginawa namin. Akala ko ay doon na matatapos ang ginawa namin. Kani-kanina lang. Uminit muli ako dahil halos isang oras pa lang kaming nagpapahinga ay muli na namang naming ginawa iyon na tila ba uhaw na uhaw sa bawat isa. Sa madaling salita ay hindi niya ako tinigilan hanggang umaga. Hindi ko na nga mabilang kung nakailang beses namin ginawa ang bagay na yon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil ang simpleng pagmamalasakit ni Jude na ihatid ako sa bahay ay hindi lang pala sa bahay niya ako maihahatid, kundi maihatid niya rin ako sa langit. Simula nga nung gabi na yun na may nangyari sa amin ng aking estudyante ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Alam kong bawal at maaari akong mapatalsik sa aking propesyon. Pag nalaman nila ang lihim naming relasyon ng aking estudyante. Kaya todo ingat ang ginagawa naming pagtatago ni Jude. Pag nakikita kami sa school ni Jude, ay normal kaming guro at estudyante. Lumipas ang taon at college na si Jude, pero nananatili pa ring lihim ang aming relasyon. At sa tuwing may pagkakataon, ay palagi naming ginagawa ang bagay na makakapagdala sa amin sa dulo ng kaligayahan. Napag-usapan namin ni Jude na kapag nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral, ay magpapakasal na kami.